po, may tira na, may gilid na. Papauwi pa lang ako ng bahay. Nakita nyo naman, naka-green na. Tapos biglang may pumasok na e-bike. By December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Kasi syempre, mahal ko rin yung mga tricycle drivers. Lumalapit din sila sa atin. Again, sabi ko ang kanina, itong mga tricycle drivers natin, matagal ng panahon, nagsiservisyo, kukuha muna sila ng prangkisa, tapos mag-register sa LTO para sa lisensya, at magbibigay ng boundary. So, ang dami nilang ginagawa, no? Kukuha ng insurance, third-party liability. Hindi basta-basta maging member pa ng TODA, samantalang itong e-bike o e-trikes, wala talaga eh. Tapos ngayon, pag nagka-disgrasya o gumawa ng violation, paano sila issuehan ng citation o ticket for traffic violation? Sino, okay, matanong ko lang, ngayon kasi December 1st, yung mga in the past and then in the coming days until December 1st, pag nagkaroon ng violation ng ang isang e-bike driver, sino ang magtitiket sa kanila at ano ang ticket na matatanggap nila? Wala naman silang driver's license, karamihan sa kanila. So ano ipapakita nila doon sa apprehending officer? Your Honor, according to LTO and DOTR, automatic impound na. Kasi po yung nakikikwenta nyo, dilema po talaga eh. Minsan, hindi talaga sila lisensyado. Minsan, mga nanay-nanay pa ho ang nagdadrive. May mga kasamang mga anak na delikado, very light. So, yun po ang sabi ng LTO from now on. Talagang dapat po, pag nasa main thoroughfare especially, talagang automatic impound na po nila. Yun. Again, ulitin ko, wala akong problema doon sa e-bike o e-trike. Siguro sa loob ng subdivision, why not? Pero once na humalo ka na doon sa mga regular traffic, meaning sa mga kalsada na nandun yung mga heavy, light, and medium vehicles, dapat wag na silang pumunta doon. So starting December 1, ito'y para malaman ng lahat ng mga e-bike operator o driver o e-trike, whatever you call them, then by December 1, wag na. So yun, welcome back to the channel. So meron tayong matindi, mainit-init na balita just last night. Ito yan tungkol sa paghihigpit ng Land Transportation Office sa mga e-bikes at e-trikes. Magsisimula ang LTO na manghuli at mag-impound ng mga e-bikes at e-trikes na dadaan sa mga pangunahing kalsada simula December 1. So maagang pamasko sa mga four-wheels driver na medyo naiinis. Hindi naman natin nila lahat, but some na mga kamoteng e-bikes and e-trikes riders. Kinumpirma ni Senator J.V. Ejercito na automatic impound o kukunin agad ang sasakyan ng mga mauhuling lalabag ayon sa commitment ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanlao. Ipinunto ni Senator Raffy Tulfo na hindi tulad ng mga traditional na tricycle, ang mga e-trike at e-bike ay madalas na walang rehistro sa LTO at walang lisensya ang driver, walang insurance pa. Iminungkahi na dapat obligahin kumuha ng driver's license sa mga magmamaneho nito, bagamat bawal sila sa major roads, nakakakuha pa rin ng iba ng prangkisa mula sa LGUs. Sumang-ayon ang Department of Transportation sa suwestyon na magsagawa muna ng malawakang pagpapalaganap ng impormasyon upang balaan ng publiko bago simulan ang istriktong panguhuli. So ako personally, as a four-wheels driver, talaga minsan, again, hindi naman natin nila lahat. Minsan, may ma-encounter ka talaga ng mga e-bike drivers na medyo kamote talaga, no? Kasi hindi natin masisi yung iba, wala namang driver's license, walang proper training. Basta nagbumili lang ng e-bike and then dumiretso na sa kalsada, no? So hindi nila alam yung proper road safety, courtesy, singit na lang ng singit, hindi nagbibigay pagka kanwari kaganyan sa intro natin may mga ambulance, ayaw gumilid kahit nagkakos na sila ng traffic and many other things. So yun, anong masasabi ninyo sa balutang ito? Put it down in the comments below. Thank you so much for watching. Stay safe everyone.